lahat. May situationer po tayo. Hindi naman walang pasok na hapon. Kasama ko. Kanila. Ito ba member na? Hello. Yan. So magandang hapon muli sa ating lahat. So ngayon po may situationer po tayo. Dahil kahapon po, alam naman po natin na wala pong pasok at yan, pinagyo po tayo. So sana po kahit pa paano nakapagpahinga na po tayo. Meron pa po tayo mga bayan sa evacuation centers, pero nililinis na rin po natin para magamit yan sa ating paaralan po. Okay, so kahapon rin po dumaan si Secretary Vince Dizon. So nagpapasalamat po tayo at tinignan po niya yung flood control na proyekto po natin at kung bakit pumasok po yung tubig at yun nga. So nakita naman po niya actual kahit low tide na napakalakas po nung alon at storm surge at meron pa pong mga portions ng ating dike na hindi pa na tatapos, hindi pa napupondohan at meron namang portion po doon ng mga last year na binangga ng barko. So yan, nakita po niya at pa-prioritize po niya at committed po siya na matulungan po para magawa po itong mga nasira at mga kulang pa dun sa flood control po natin. So mayroong mga dike po dyan, may pumping station at pinakita ko rin po yung ginagawa nating box culvert, yung malalaking kanal po natin na nahinto po. So high tide alert. Ano bang petsa ngayon? 11. So 11 po ngayon. So 1.9. bali tapos na to, 1:38 a.m. So bukas ng madaling araw, 1.7, pababa na po siya at the next few days, pababa po yan. So, last week rin po, nakapag-attend po tayo ng yearly, ito yung yearly na DILG Urban Governance Exemplar Awards. So, marami rin po tayo nakuhang recognition, pagkilala. So, ideal functionality sa Local Council for Protection of Children. Significant partner in advancing shared vision of safe, secure, and drug-free NCR. Highly functional na Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children. Highly compliant sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation, and Preservation. Compliance Assessment. Top performer sa ISF Cluster sa 2024 MBCRRP. Most improved sa SW Cluster. At pangalawa po tayo sa Fisheries Compliance Audit. Ayan po. At may recognition rin po galing sa PhilHealth. So, PhilHealth Yakap Champion, highest performance of accredited PhilHealth Yakap Clinic. So, nakikiusap po tayo at in-encourage po natin lahat ng kababayan po natin na magpa-register po at syempre napaka-importante yung first patient encounter o first patient check-up. Kung hindi pa po kayo nakapag-register, punta na po tayo dun sa health centers na malalapit po sa atin at magpa-register po tayo. Importante po ito dahil gusto po natin ay ma-promote yung programa sa prevention. So, mas gusto natin na maiwasang magkasakit at malaman natin yung mga potential na pwede nating sakit. Or kung may sakit man tayo, maagapan pa through gamot or malaman pa natin kung kailangan natin ng lab or kung ano man. Imbis na diretso na po tayong hospital, dialysis, opera. So, San Roque po ang pinakamaraming first patient encounter. So, congratulations sa San Roque Health Center. So, pagbutihan sana ng ibang mga health centers rin po natin. At, syempre, Novato City Hospital, outstanding partner
for the group enrollment program. So, nung nakaraan din po, nagkaroon din po tayo ng Navotas Business Conference. Pinangunahan po ito ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Navotas Chapter. So, papasalamat po tayo at binabati po natin ang ating local chapter ng PCCI. At alam pong marami na naman pong nag-miyembro. So, almost 200 na po sila. Galing lang sa 20. At dito sa magandang programa para ma-inform, ma-educate, ma-encourage yung mga negosyante po dito na palaguin yung kanilang negosyo at mga iba't ibang pamamaraan kung paano natin matulungan at ibang government agencies. At pinag-usapan rin po natin dito yung mga oportunidad dun sa kanilang negosyo at dun sa mga gusto mag-negosyo. So marami tayong speaker po dyan. Siyempre si Brother Bo Sanchez, si Lloyd Luna, ang ating very own po, taga dito, Secretary ng Agriculture, Francisco Teodorel, PFDA Chairman, nandiyan rin po, GM, si Attorney Glenn Pangapalan. So at marami pa pong iba. So congratulations muli at maraming salamat sa PCCI Navotas. At tungkol pa rin sa kabuhayan, namahagi po tayo ng livelihood assistance para sa mga nasunugan. Ito yung mga nakaraang nasunugan na merong mga sari-sari store, mga tindahan na naapektuhan yung kanilang negosyo dahil nga nasunog yung kanilang bahay at tindahan. So, iba't ibang programa po yan. Ito rin po, livelihood assistance mula sa DOLE. So, 10 magulang ng mga child laborer na pre-no-file at nabigyan ng livelihood assistance ng DOLE upang matulungan silang na sarili nilang negosyo. Ayan. Okay, nagkaroon rin tayo ng Project Lawa at Binhi, Cash for Work Program. Training and orientation. So, iba't ibang mga paramihan yata dito, mga kababaihan at may mga senior rin. So, tinutulungan po sila sa kanilang livelihood. So, 20 days po silang magtatrabaho, cash for work. Mostly mga gardening po ito. Urban gardening. At nagpapasalamat rin po tayo, syempre, sa Trabaho Party List. Okay? Congresswoman, ang katuwang ng Trabaho Party List sa Mega Job Fair. Congresswoman Bautista. Meron na hire na 696. So, local 272 at overseas 424. Nagkaroon rin po tayo ng cash subsidy payout for solo parents. Ito yung sa third quarter po. Ito yung naayon sa batas na binibigyan natin ng tulong yung mga solo parents. So meron na po tayong 939 na registered solo parents po na nagkakaroon ng 1,000 pesos monthly mula sa lokal na pamahalaan. At congratulations rin po sa mga bagong graduate ng 4Ps. So, 4Ps po kay Tagumpay 2025. So, meron pong 205 na pamilyang Navoteño ang miyembro ng 4Ps na nagtapos bilang beneficiaryo ng programa. So, siguro yung iba sa kanila kaya nag-graduate na, wala na silang kabataan na pinag-aaral, nag-graduate na. Ayun po. Nagkaroon rin po tayo ng GIP, Government Internship Program. So, yung mga gustong mag-trabaho, okay, mag-intern dito sa ating City Hall, meron pong programa tayo na 3-month employment para magkaroon sila ng experience. At meron tayong 15 na bagong Navotas Art Scholars.
training of trainers on marine litter learning management. Katuwang natin ng Save Philippine Seas. Tiruan ng mga student leaders, magulang at guro tungkol sa halaga ng kalinisan ng karagatan. Yan. So, napakailagan nito sa atin dahil alam niyo naman po ay maraming mangingisda po dito at nagde-depend po tayo sa kabuhayan. Ang kabuhayan natin nasa dagat. So, mas malinis ang karagatan, mas marami pong huli, mas maraming oportunidad para sa ating lahat. So, sana huwag tayo magkakalat, lalo na pag nasa lao tayo, o kahit nandito man, dahil lahat po yan nalabas ng ilog, dagat, at makita nyo, parang kahapon, babalik rin sa atin lahat ng basurang tinapon po natin. Okay, digital literacy program. So, nagsagawa tayo ng libreng pag-aaral ng computer sa ating mga senior citizen at kabataan sa Navota City Library. So, sa mga interesadong matuto ng basic computer skills at online safety, so punta lang po tayo sa Navota City Library tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Yan. So, sa mga senior natin, so hindi naman hadlang ang matuto ng mga gadget computer kahit may edad na po tayo. Napaka-importante po niyan. So, meron rin po tayong libreng pneumococcal vaccine. So, nasa 143 citizens na bigyan ng libreng vaccine. Alam ko, marami pa tayo niyan, di ba? So, si-schedule na lang po natin at i-announce po natin. Okay, at meron bang announcement dito yung sa operation? Surgical? Kailan ba yan? Or napili nyo na? Meron lang po tayong surgical mission na gagawin po sa November 26. 2 days po ito, 26 and 27. Meron pong, supposed to be, sir, meron tayong 15 cases, pero as of now, nasa 20 plus na po yung nakascheduled po. So, puno na? Opo, sir. Okay. Okay, at syempre, paalala rin dun sa ating amnesty. So, tuloy-tuloy yung ating amnesty sa ating RPT hanggang July po yan. Pero wag na po nating hintayin na umabot next year. So, mas maganda sana, settle na po natin yung ating, kung meron tayong mga balanse, malaking tulong po ito sa inyo dahil mababawasan ang inyong merong mga penalty at interest po. So, malaking bawas po yan. Okay? So, nasa na yung kailan po mag-start ibigay ang pabahay sa tansa? Bagong gawa po. So, hindi po binibigay po yun. Niliwanagin lang po natin. So, ina-applyan po natin yun. At ito'y use of rock po. Okay? Ibig sabihin po ito ay papagamit lang po yan sa inyo kung kayo'y qualified na recipient, kung kayo'y nasa priority po natin dyan, yung mga nasa waterways po at danger area, lalong-lalo na yung mga tatamaan ng ating mga proyekto, yung mga ginagawa nating dike. Okay? So, yun po yung inuuna po natin dyan. At kung kayo'y na bigyan ng notice, yun nga, kasama po kayo dyan sa priority. So, siguro, ang una kasing schedule po dito ay end of November, pero bukas may meeting po kami ng NHA mo, hindi nila matatapos ng end of November po yan. So, baka ma-extend po ito. Pero, i-announce po natin kasi ilang building po yan. Bawat building, 60 units. At meron na po yatang 3 ginagawa po doon at may kasunod pa pong 2. Okay, 5 pa. Okay. So, Mayor, bakit postpone ang payout ng senior?
Hindi ba kapag ma-schedule na, may check-in na po. So, sa CSWD po yan, DSWD, NCR po yan. Hindi po yan pondo ng pamalang lungsod at sila rin po nag-schedule. Siguro dahil bumagyo, busy po yung mga tauhan ng DSWD sa iba't ibang lugar. At dahil walang pasok kahapon, baka hindi nila na ayos po yung mga papeles po. Okay, so antabayanan na lang po natin yung ating, ayun. November 17 po ang sisimula. Okay, tapos naglalabas po kami sa ating social media, tsaka po-post po tayo kung kailan po yung schedule ng bawat barangay. So, take note na lang po. So, marami nagtatanong rin ito sa akin nung pumunta ako sa mga evacuation centers. May balita na po ba sa ISDAP? IDSAP. Submitted na po sa DSUD ang mga documents ng IDSAP. Under assessment pa po nila ito. So, magpo-post naman po tayo ng update kapag meron na po. Okay. So, may pasok po ba bukas? So, yung sa mga evacuation center ba? Clear na? Cleared na po lahat. Okay. So, clear na po lahat ng evacuation centers po natin. Yung huling na clear po dyan, itong Bagong Bayan. So, may pasok na po bukas. Okay. So, yan. Alam kong excited na po kayo. So, agahan natin yung tulog po natin. At yan. Kasi, makita nyo naman, maaraw na maaraw po. Okay. So, alam kong na-miss nyo mag-aral ng 2 araw. Okay. Tsaka, yun po. So, may handa na po tayo. Kailan po malulupit? Malilipatan yung pabahay. Sarap ng NPC. Sabi katapusan ng October. So, merong meeting po yan noong nakaraan. Ano nangyari sa meeting? Kasama yung NHA. Di ba nagkaroon ng anong tawag doon? Ano yung meeting? BISAC. So, ongoing pa po yung BISAC. So, hinihintay lang po natin yung mga schedule ng NHA po. So, i-announce po natin kung pwede na po. At saka magkakaroon po tayo ng orientation po dyan. So, bukas po mayroon kaming meeting ng NHA. Alamin ko rin po. So, mag-announce po tayo kung final na po. Pwede po bang nangungupahan makakuha ng pabahay? So, hindi po kasama po yung nangungupahan sa ngayon. Opo, ang priority po ay danger areas. So, at kadalasan po niyan yung waterways po. Kailan laman po yung PWD? So, ano kaya yung PWD? So, yung PWD, ang meron po dyan, yung mga estudyante. So, meron bang schedule po yun? May kakaroon po ng payout yung mga sped scholars po natin this coming pong December po. Pero abangan na lang po sa posting po sa nabutay nyo kung kailan po exactly yung date ng payout po ng mga sped scholars po natin. Salamat po. So, good. AM Mayor, pagdagdag po ba sahod ng mga contractual? So, pinag-usapan na po natin to. So, antabayanan lang po natin. So, hopefully by January po. Pwede po ba mag-apply ng pabahay kahit walang census? So, pag walang census po, hindi po yan masasama po. Ibig sabihin na hindi kayo qualified po. Paano po mag-apply sa art scholarship? Nag-post po tayo nung meron tayong call for applicants. Kaya lang po nag-close na po ito at napili na po natin yung mga beneficiaries for the next school year. Mayor, kami waiting lang malipat. Tagal namin nagantay sa bagong silang nakatira.
So tama po yun, minamadali rin po natin. Kaya lang, proyekto po ng NHA po to. Kaya inaalam po natin yung talagang final. So follow up po natin. Samahan ng mga isda ng pantay-pantay. Hingi sana kami ng bigas sa mga affected na mga fisher folk. So sa ngayon, wala naman pong programa na specifically para sa mga isda. Opo. Pero dun sa mga nasa evacuation po ay nabigyan naman po lahat po yan. Dapat po ay hapitin ng DPWH ang pagsingil dun sa nakabangga. So nakailang sulat na rin po yung DPWH. Dun sa navigational gate, alam na natin kung sino yung mga may-ari niyan at binigay na natin sa MMDA. So follow po natin sa MMDA kung nasulatan na nila para masingil yung last year pong nakasira po dyan. So, victim of earthquake ng Davao Oriental. So, siguro mag-message na po kung taga saan po kaya kayo? Dito sa Navotas? Lumala po ang pneumonia. Sana hindi lang sa main road ng huli ng mga naninigarilyo hanggang sa mga looban po sana sa Eskinita dahil andun mga kabahayan. So tama po kayo, napapansin ko nga po yan. Minsan napakasikip ng mga lugar at doon pa nag-sigarilyo. So, sino ba nanguhuli doon? Yung environment, di ba? Meron po tayo, meron din po sa Task Force Disciplina. So, papapasukan na lang po natin yung Eskinita. Nabanggit po ba sir yung exact address? Kung malaman lang po natin yung eksaktong address po. Para ma-operate po. Ano po balita sa sumulat kay Wish K1? Good afternoon po. Bali nasala na po ito at nagkaroon na po tayo ng selection. Isasagawa po natin yung Wish K1 bantang next week po. Thank you po. May ultrasound po ba para sa bato sa abdo? Meron po tayong ultrasound with regards sa mga gallstones, pero mas i-advise po sana na makita po muna ng doktor natin para makagawa po ng request. Thank you po. Kailan po magkakaroon ng Christmas Bazaar registration? Yung sa Christmas Bazaar po, possible po within this week, makakapag-post na po kami sa aming FB page. Thank you po. Okay, baka naman pwede hindi na dumaan sa online register sa medical ang anak ko. Hindi siya mahirehistro. Hindi nyo mahirehistro. Sino ba nagpaparehistro? Senior po ba o kayo? Senior na po ako. Hindi naman makarehistro ang aking PW stroke patient. So, pwede naman kayo magpatulong po. Oo. Or, pwede rin po sa nabarehistro. Inspect na rin po ba lahat ng river wall? So, aling river wall po yung binabanggit po ninyo? Opo. So, kung may problema po dun sa mga river wall na nakikita po ninyo, pwede nyo pong kunan ng litrato at send po sa atin. Pero patuloy naman iikot po yung engineering at kung mayroong mga tagas po ay pinupuntahan po yan, report po natin dun sa DPWH. Okay, pero kung meron kayong alam na may problema ay inform po kami. Kasi yung halos buong Navotas po, puno po ng river wall tsaka dike po. So yung mga ibang wala pang river wall, yun yung prioritize po natin. Yung mga pinapasukan po ng tubig. At yung report po, paliwanag lang po natin.
doon sa Bagong Bayan na South, na bumagsak raw na river wall. Wala pong bumagsak na river wall po doon. Hindi po river wall po yun. Malay yung plant box po, nakapatong sa river wall. So, yun yung bumagsak po, yung plant box. Okay, so, nilagyan lang po ng plant box ng barangay po yun, pinatungan yung river wall. Pero, ngayon po, naayos na rin po yun. So, pinatungan at sinimonitohan ulit yun. Para mas matibay po siya. Pero hindi yun originally part ng river wall. Swimming lesson po, please. Sino in charge dun sa sports? Kunin na lang po namin yung details niya para ma-refer sa ating sports unit. Okay, so kunin namin yung information po. Paano naman yung mga magpasa ng requirements sa NHA hanggang ngayon waiting pa din? So yun, gaya na sinabi po natin. So dalawa po yung pwede nating paglipatan po ngayon. Yung isa yung tapat ng NPC, meron pong dalawang building po doon. At yung susunod po ay yung pang-humable na rin po, yung ginagawa sa Tansa. Hopefully within a few months, malipatan rin po yan. Pero ulitin po natin, ang pwede po mag-apply po dito, yung mga nasa census na nasa waterways or danger area at prioridad po natin dyan yung mga tatamaan ng government projects tulad ng mga river dikes po. So, Mayor Street Light sa El Santos. So, wala ba tayong street light sa El Santos? Meron po, Mayor, pero naka-LED pa rin po siya. Schedule po namin to na inspection para ma-propose for solar street lights po. Okay, so pwedeng pakisend rin po yung eksaktong lugar po. Sana sunod pati Fisher Folk payagang pumila sa City Hall, sa Kadiwa. So, unang-una itong programa po na to ay programa po ng DA po kasama yung DTI. So, sa kanilang patakaran po yan. So, binababa lang po yung bigas po dito para kung sino lang po. Dahil nakakita niyo, naka-register po yan, kinukuha po yung mga pangalan. Dahil vulnerable sectors po yan at doon naman po sa Fishport ay yung Fisher Folk po. Sila po yung may hawak ng mga bigas po na yan. Meron palang pneumococcal, but di naman alam na senior. Ito po yung pinabalita namin sa lahat ng mga presidente, pero kung taga saan ho at kunin namin ang pangalan, mai-refer po namin sa center. Okay? Pwede bang bumili ng hindi taga-nabotan bigas? Pwede naman po, kaya lang po kasi ang priority po talaga natin ay ang mga sector at dito sa ating komunidad. Bali ito po kasi yung mandate ng Department of Agriculture. Thank you po. Okay. Sana may matanggap rin na food pack mga volunteers sa evacuation center. So, unang-una, nagpapasalamat po tayo sa mga volunteer po natin, sa mga barangay po natin, sa lahat ng tumulong. Alam po natin halos hindi pa kayo nakakapagpahinga, nakakatulog. Dahil madaling araw po yung mga high tide at bagyo. Tuwing may bagyo naman po, basta't meron po tayong excess po. Siyempre, pagkatapos mabigyan yung mga affected families, kasama po dyan yung mga volunteers po natin. Okay? Meron po kayang ayuda para sa Fisher Folk members. Hanggang sa ngayon, wala pa pong binababang ayuda para sa Fisher Folk. Yung mga ayuda naman po natin na binababa galing sa opisina ni Congressman, pwede naman pong sumali yung Fisher Folk po dyan. Hindi naman po bawal. Kasi hindi naman pwedeng isang sektor lang. Di ba? So, lahat po kayo. Sana po mapansin puno dito sa amin. Pagpapaputol po namin, malaki ang puno. 185 big cruise. Okay, so take note na lang. Ano yan?
Opo, na-endorse na po to sa aming office po. Naka-schedule na po to this week po. Pwede po ba makabili sa Kadiwa? 4 piece ako. Sa Maynila. Pwede naman, di ba? Sabi kanina ba sa pasok naman sa sector, pero Okay naman po. Pwede naman po basta pasok po siya sa sector. Thank you po. Sana ho magamit sa ayos ang PAG-4. Transport vehicle, lalo na at hindi tumayo. Hindi na kayang tumayo ng pasyente. Naalala ko nung kasalukuyan akong napasok dyan. Kailangan ihatid ng tondo, di kami in-assist para ihatid ng tondo. Daming demand. Kailangan raw pirma ng ganyan-ganto. Kaya nagmotor na lang kami. So sana ho kung emergency na ang pasyente, wag namang pagdamutan. So, yung PAG-4, ano yan? Sa hospital ba yan? So, sa yung paliwanag lang po natin. So, marami kasi hindi nakakaintindi. Pag galing kayong hospital, hindi kayo basta pwedeng magpahatid sa ibang hospital kung hindi po kayo na-endorse. So, hindi dahil sa ayaw, hindi kayo tatanggapin po doon. Lalo na pag nalaman nila na galing na po kayo sa hospital po. Okay, kaya ang ginagamit po natin ay yung transport vehicle ng barangay or disaster. Kasi pupunta kayo sa emergency room doon sa ibang hospital para tanggapin po kayo. Pero pag galing na po kayo ng hospital, pwede naman kayong hatid ng transport ng hospital basta meron po kayong endorsement. Kung walang endorsement po, hindi kayo tatanggapin. Okay? Hindi dahil sa ayaw kayong dalhin. So, protocol po yun ng mga hospital po. May bayad po ba ang first time na pa-check up sa OPD? So, lilinawin rin po natin, matagal na natin itong patakaran. Kailangan muna kayo sa health center. Okay, sa health center, lahat libre. At pag sinabi sa health center na kailangan nyo ng specialista, wala kayong bayad. Pero kung dedirekta po kayo sa OPD ng hospital, may bayad po yun. Okay, baka tanongin nyo, bakit naman ganun? Kasi pag hindi natin ginawa po yun, wala na pong pupunta sa health center, lahat na lang po pupunta sa specialista. So, mapupuno po yung hospital, magre-reklamo po kayo. So, yung ibang sakit naman po, baka kaya ng gamutin ng health center. Pag hindi nila kaya at kailangan ng specialista, i-endorse po kayo sa hospital, wala pong bayad po yun dahil galing kayong health center. Okay, pero pag emergency naman po, or sarado po yung health center, pwede kayo sa emergency sa hospital. 24 hours po yun. May padyak sa lungsod ay naniningil ng mahal. Sipak Jollibee hanggang Navotas Elementary. 50 pesos ang singin sa akin. So, mangyayari lang naman po yan pag pumayag po kayo. Diba? Alam niyo naman kung magkano po yan. Huwag kayong pumayag. Okay, at pag siningin ko kayo ng gano'n, may numero naman po yung padyak po na yan at pwede niyong i-report po sa ating franchising. Kailan bang magpa-check up sa hospital para makakuha ng medical abstract? So, sa health center, pwede rin po. Opo, medical certificate. So, Mayor, balita sa overtime, distribution ng relief last time. Sana magawa ng paraan. Yes, ginawa ng paraan po yan. Alam ko, nagawa ng paraan po yan. Good afternoon. Ask ko lang bakit kaya hanggang ngayon wala pa akong senior pension. 68 years old na. Kailangan mo kasi mapuntahan kayo ng NCR sa inyong tahanan. Kaya kung hindi kayo pa nag-a-apply, ay punta lang ho kayo sa OSCA o sa ating CSWD para po mag-apply. And then isasabit po namin ito sa DSWD, NCR para kayo ay ma-schedule na puntahan sa tahanan ninyo. Thank you.
Wala na? Kailan po ang payout ng PWD? So, nasagot na po yan kanina. Kailan po ulit? December 19 po ang temporary schedule po ng payout po ng SPED scholars po. Maraming po salamat. May age limit po ba ang mga anak para makasali sa solo parent? Meron po. Sa batas po yan. 19. Kailangan po 22 years old pa po. 22. So, tinaasan na pala. Opo. So, 22 pababa. Okay. Pag 23, hindi na pwede. So, sana mapansin yung Stero Ranger na naglinis dito at tabing dagat sa so DNR Stero Ranger under sa atin ba yun? Ito po, ang Estero Rangers po ay under ng DNR NCR sa Metropolitan Environmental Office North. Pero kunin na lang rin po namin yung details ng reklamo para ma-endorse po namin sa kanila. So hindi po under sa City Hall po yan, although naka-assign po kayo. At tip ng terrace dito sa NADA, sira na po. Bakit hindi ako makapasok ng link sa tupad? May lumalabas po na nakuha na ako ng akap. Wala naman po akong nakuha. Hindi po napasama pangalan ko nakakuha ng July 31. Punta na lang po sa ICT o para makuha po namin yung information at ma-double check po namin sa system kung bakit po lumalabas yung Okay. So, Mayor, unfair po yung ginawang pagtanggal ng social pension ng mga senior na may SSS. Yung mga members lang tinanggal nila, pero yung mga opisyales, hindi nila inalis. Kahit alam nila may SSS. So, actually, nasa batas po yun. Okay? Meron pong IRR po yun. Hindi naman ginawa lang yun ng DSWD NCR. So, meron pong IRR po yun. Opo. So, meron pong pinail na bill po si Congressman para maging universal pension. Ibig sabihin, kahit may SSS, basta mabot ng 60, mas maganda sana kung lahat. Pero hindi pa nagiging batas po yan. Kailan magre-release yung sa senior birthday? 2024? 2024. 2024? Baka ito yung yung 85. Maghintay lamang po, ito ay magagaling sa NCSC, sa National Commission for Senior Citizen. I-schedule na daw nila before the end of the year. Okay, so Mayor sa Fisher Folk, may ayuda po ba? So nasagot na po natin yan. Hanggang ngayon, wala naman po binababaan po sa atin para sa maibigay sa Fisher Folk po. Pero yung mga ayuda po natin na binibigay, mga iba't ibang programa, lahat naman po pwede mag-apply ng online po dyan. Paano po dati ng government PhilHealth? Kukuha pa rin po ba ng yakap? So, yakap programa po yan ng PhilHealth. So, mas maganda lahat po tayo. Ask ko lang kahit matanggal ng 4Ps, di na po pwede mag-apply ng solo parent. Pag nawala po sa 4-piece program, sir? As long as pasok po siya sa qualifications ng pagiging isang solo parent, regardless kung siya po ay 4-piece or hindi, maaari po siyang mag-apply ng 4-piece. Ayon ng solo parent ID sa CSWDO po. Bakit po kahit may asawa pa? Kahit may asawa pa, single parent na. Maintindihan. May asawa pero single parent. Pwede po bang mag-apply kahit may asawa pero hindi kasal? Yun.
Hindi po. Kung sila po, syempre, cohabitation po lalabas yan. Pero once tayo po ay meron pong partner at magkasama po tayo sa isang bahay at magkatulong na sumusuporta sa mga anak at sa mga bata, hindi po magko-qualify for solo parents. So, yung purpose po nun, dahil mag-isa po kayo, di ba? Kaya nga solo parent. Pero kung may kasama po kayo, hindi na po solo parent po yun. Tsaka pag ginawa po natin yun, wala na magpapakasal. Tsaka pwede na rin mag-apply yung kasama ninyo kasi pareho kayong solo. Ask ko lang po bang gamitin yung yakap pag ask ko lang pwede po bang gamitin yung yakap pag ang case ay for operation. So pag for operation po yan, hindi yakap ang ginagamit po dyan, ay PhilHealth po yan. Okay, so pag na-opera po kayo, basta government hospital, basta PhilHealth accredited, masisingin niyo po yan at kung kulang pa yung PhilHealth, meron pong mga MAIP, meron pong dito, malasakit, okay, may iba't ibang programa at merong Navotas Medical Assistance pag dito sa hospital po natin. So yung yakap po ay prevention po yan sa health centers po yan. Kailan po makuha ang waitlisted na mga senior? Hindi ho namin masasagot yan, kundi ang SWNCR po. Pero maghintay lamang po kung waitlisted kayo anytime ho at pag naglabas ng panibagong listahan, ay baka makasama na kayo doon. Okay, so Mayor, magandang hapon po. Sana hindi lang sa kalsada ang wrecker. Sana sa iskinita meron din pong motor, nakabalang. So, report nyo na lang po kung saan po. Sa Quintos raw. Hindi po ba libre magpa-blood chem sa hospital kasi po humingi ng referral sa Bagong Lipunan. Binigay sa akin na observe. Daw ako pumunta. Di tinanggap ng malasakit. Di daw pwede. Okay. Pwede po kung ang request ay magagaling po sa hospital, pwede po bang makuha na lang po namin yung pangalan para po ma-double check kung anong dahilan bakit po hindi siya naipasok sa malasakit. Good PM, ma'am, ang hawak. Kung ngayon, true copy ng titulo, tanggalin po ba magbayad ng amilyar? Ang hawak raw niya, true copy ng titulo. Tatanggapin po ba magbayad ako ng amilyar? Kung meron po siyang certified true copy ng titulo, kung paano po nagkaroon ng titulo, kailangan po munang ipatransfer sa opisina ang tax declaration. Kasi tax declaration po basihan ng Treasurer's Office para sa payment ng pagsabihan. Kailan po payout sa tulong medical? Nagka-problem lang po tayo dun sa cost matching ni DSWD NCR. Mag-announce na lang daw po sila by next week kung kailan yung exact date ng payout. Sana po, Mayor, patupad din sa bawat barangay ang panghuli ng aso dito sa Tangos South. Inumpisa ng isang kagawad kaso na ito. Good afternoon po, Mayor. Sige po, ito ay ating ini-include na po sa ating proposed amendment po ng veterinary code. So siguro po, once matapos po ito sa ating sanggunian, magiging per barangay na rin po ang ating animal catching. Okay, Mayor, bakit po ako mag 5 years na hindi pa rin ako nakakuha ng social pension ng senior? Kailangan ko dahil kailangan ko pong ma-operan. So hindi niyo po kailangang hintayin yung social pension para ma-operahan po kayo. So, marami tayong programa sa ating hospital at dun sa iba't ibang hospital. Kaya nga sinasabi po natin sa inyo na kailangan first patient encounter po tayo para malaman talaga anong sakit natin at kung kailangan nating operan ay endorse po kayo sa nararapat na hospital. At dahil may PhilHealth po kayo, ay wala pong gagastusin. So, hindi niyo po kailangang hintayin para magka-opera. Pati yung pambili ng gamot,
ay kasama po yan sa programa ng YAKAP po. Okay, so meron ngayon nadagdagan po from konsulta to YAKAP. So meron pong 20,000 na budget para sa mga gamot po. Dito sa interior, dami-dami street light. Please, napakadilim. I-schedule po namin siya this week po para masama po sa propose po ng mga solar streetlights po natin. So, paano po yung halimbawa may regular check-up ka na sa hospital at laboratory? Kailangan na lang po. Kakatapos lamang po ng tupad orientation last November 7 at nakapagsimula na po itong batch 7. Regarding naman po sa susunod na batch, mag-a-announce po tayo or tatawagan po sila para sa susunod na orientation naman para sa batch 8. Thank you po. Good afternoon, Mayor. Kanal sa Padilla, wala pa sa kalahati ng Padilla Street. Galing Governor Street, di binalikan, di binuksan yung mga bakal na butas. Dapat may dalang liyabe para matanggal yung tornilyo. Marado Kanal. Yes po, Mayor. Priority po namin yung sa Padilla Street within this week din po. Okay. Kailan maglabas ng link? So, mag-announce na lang po natin. Libreng occupational speech therapy ang mga bata may autism. Sa ngayon po, wala pa po tayong occupational speech therapy po para dun sa mga globally, may mga delayed developmental delay po natin mga bata. Pero pwede pong dalhin sa center para po ma-assess, then ma-refer po sa PGH saka sa Philippine Children Hospital po. Tanong lang po, wala po bang gamot sa maintenance sa center? So, meron po. Isang center po yan. So, pakicheck nila po anong center para ma-check po natin. Pero dapat po meron po lahat yan. Tuloy nyo bigayan ng senior pension. So, wala po sa akin pera. Okay, so kung nasa akin lang po, ilalabas natin yan. So, sa DSWD po yan, hindi po yan sa lokal na pamahalaan. Ulitin po natin at yung schedule po ay November 17. Okay, so antabayanan po natin yung final schedule po ng bawat barangay. May bayad po ba ang blood typing sa wellness para malaman ang type ng dugo? Boss, doon po sa ano natin, may fee po ito eh. Pero kung indigent naman, at the same time, pwede pong i-register natin sa PhilHealth natin, pwede na pong malibre po ito. PWD po hindi nakasped. Meron ba allowance? So wala akong batas na ganyan. Yung sa solo parent, naging batas po yan. Bakit ganon? Ilang buwan ba ang may, kung may, ilang buwan po ba ang kay kung medical assistance? Bakit di ulit makapasok sa online? Dapat po, meron pong pagitan na 3 months. Dahil sa online registration po natin, kung wala pong 3 buwan, automatic po, hindi po tayo pwedeng mag-register. Ganda nga po, may libre po bang PSA birth certification? Magandang hapon po. Wala pong libre kasi third party lang po tayo ng PSA. So, kailangan po magbayad ng 195. Pero kung first time, job seeker, may libre po yun, pero sa PSA, isabi nyo po sa head office. Kailan po ulit maglalabas ng link para sa medical assistance for dialysis? Based po dun sa guidelines sa DSWD, hanggang November 18 na lang po ang kanila magiging payout. Since meron po tayong 3 batches na nakapending, pakatapusin na lang po ito ang resume po natin 2026 na po. Okay. So, wala na? Ito pa. Ano pa? Baka naman yung kuryente sa Danghari. Mabalik na. Akala ko lahat
electrified na. Pwede yung paki-post po kasi tinanong ko po yung inyong mga barangay kanina kung saan pa meron. Sabi, ano na lang, hindi na raw mga kalye, mga bahay na lang na specific. So, pwede pong pakisulat po dito, send kami ng message, yan mismo yung address para tatawag ko po ulit. Dami na pong nangutang na senior. May tubo pa kayo, patong tubo. Ayun. Huwag niyo sabihin niya, baka hindi na kayo bigyan. Kung ginagaya niya lang po yung mga pension po natin, pag nalaman po yan. Oo, kasi dapat para sa inyo po yan. Oo. Good day, Mayor. Kailan po release ng tulong puhunan loan? So, yun po. Wala na pong pending po sa akin. Alamin ko kung meron pa dun sa mga ibang office. Registered na po kami, yakap. Pag magpa-check up po ba kami, kailangan dala namin yung yakap membership. So, nandun po yan sa computer po na registered na po kayo. Meron po bang flu vaccine na libre sa hospital? Regardless po sa mga vaccination, sa health center po kayo makakakuha ng free. Sa ngayon po, wala po tayong available na flu vaccine sa hospital. Okay. Ask ko lang po doon sa QR code na ginamit pagkuha ng ayuda. Bakit po naka-family tree? Kasi namin, 4 na family po. So wala namang problema po yun kasi kayo rin po nag-register ng family ninyo. Di ba? So, dapat napaliwanag ninyo sinong kapamilya po ninyo. Pero pag individual po kayo, hindi po family po yun. So, depende na lang po talaga kung may asawa po kayo o may anak po kayo. So, pag napanayan nyo na meron kayong sariling asawa at anak, ibang pamilya po yun. Pwede naman pong i-adjust po yan. Mayor, sino po ba in charge maglinis ng kanal na may big steel matting sa kabuuan ng bagong kalsada sa Tangos South? Barangay ba o local government? Kung pwede sana maisama nyo sa schedule. So, ito po, schedule na natin. Bagong kalsada. Yung educational assistance para sa junior high. Kung ang tinutukoy po nila, yun pong kinelect namin ng mga lista, mga estudyante under sa program ni Kong Tubi. Wala pa po tayong schedule na ninais po natin yung fund para dito. Paano po mag-apply ng pabahay? Now, kung bagyong uwan, inabot na lagpas ang baha sa Navotas West. So, kung malamang nasa tabing dagat po kayo, so malamang po na census po kayo niyan. So, kung nakasama kayo sa census, alamin natin kung may bakante po. Okay, kaya lang yun nga yung sinabi po natin, pina-prioritize po natin yung mga tatamaan po ng mga government projects tulad ng mga dike. Tatay ko, 84. Hanggang ngayon, wala pa rin senior. So, depende ano ba yung hinihingi, naantay nyo ba yung sa Expanded Centenarian Act o yung social pension. Yung social pension po ay makipag-ugnayan na lang kayo sa mga chapter president nyo o punta kayo sa OSCA para po malaan kung ano ho ang kalagayan ba't hindi kayo nasasama. Thank you po. May derma po ba sa Navotas Hospital? Meron po tayong derma. Makipag-ugnayan na lang po sa OPD para makuha po natin yung schedule. Salamat po. Dapat ayusin din pamamahagi ng social pension per DSWD.
tinanggal nila at OSCA. So, ulitin po natin, hindi po OSCA. Wala pong kinalaman po yung OSCA po dyan. Unang-una, nag-interview po sa inyo, DSWD, NCR. Okay, so walang kinalaman po. So, yung SSS, batas po yan. Okay. Meron po kaming staff pabahay nung may mag-interview po dito since 2015. So, malamang kasama po kayo sa census. So, hintayin na lang po natin. Pwede kayong pumila naman po para kung may bakante at nabigyan na po yung mga tatamaan po ay ma-prioritize kayo kasi kayo yung una nag-apply. Food card. Marami tayong programa po dyan. Kaya lang targeted po yan. So, makuha na lang po yung details po. Na-assist na pero sinabi ng hospital mga puno po ang therapy. Kaya sana priority ng munisipyo ang mga batang may special therapy. I-consider po natin yung mga ganyang klaseng kaso sa susunod po nating mga services. Good PM. Kailan po ulit magkaroon ng link para sa cash for work? Cash for work po kasi ay annual lang pong ginagawa. So, isang beses lang po siya sa isang taon. So, next year na po tayo ulit maglalabas ng link para po sa Cash for Work 2026. Kailan po kaya may possible na flu at pneumonia? Vaccine sa center, libre po ba yun? So, libre po yun. So, meron pa yata, di ba? Opo, meron pa po tayong pneumonia. Kaya lang po, limited lang po. Priority po yung mga senior citizen na may mga comorbidity po. Okay, Mayor, ba't gano'n? Ilang taon na po akong botante ng nabotas pero kahit anong ayuda. So, hindi pa ako nakatanggap. Yun nga, bakit nga gano'n? Kasi nagpa-register po ba kayo ng QR code sa Navo Registro? Kung hindi naman po, pag pumunta po dyan, pwede nyo bigay yung pangalan po ninyo. Bali yung payout sa November 18 para sa medical assistance po ba yun? Meron bang payout ng medical assistance sa November 18? Wala pa po. Yun lang po yung binigay na date ng DSWD. Until November 18, maglalabas po sila ng payout po. Okay, pumunta na po kami dyan sa OSCA. Sabi maghintay po sa pagbaba ng NCR. So yun po, yun lang pwedeng sabihin talaga ng OSCA dahil umaasa lang po sila sa DSWD. Magkaroon po kaya ng dredging ng ilog para mabawasan din. Tama po yun, kaya lang wala naman po tayong dredger. So ininturon po yung programa ng pag-dredging ng mga nakaraang administrasyon. Buti na lang po nandyan yung San Miguel na tumutulong po sa atin na mag-dredge po ng mga ilog po natin. So, kasama po yan dun sa mga gagawin rin po nila. At nakita rin po ni Secretary po yan. Okay, so wala na po. Maraming salamat po sa inyong katanungan. So, paalala lang rin po dun sa basura po natin dahil kaninang madaling araw nakita ko po marami pa pong basura pero nahakot na ba yan? So, nalinis na. So, pakiusap lang po natin. Huwag tayo magtapon doon sa kali. Kasi pag umulan po, yan po yung kumakalat. Hintayin na lang po natin yung mga truck po natin na dumating po. At meron naman po mga schedule po yan kung anong araw na dumadaan sa inyong lugar. Okay, so antabayan na lang po yung mga ibang announcements po natin ay ipopost na lang po natin. So, maraming salamat po at magandang hapon.
Habang ginagawa natin ito, ay nalalapit tayo para makamit natin yung ating mga pangarap. Sana mas dumami pa yung mga katulad ninyo na nagpupursige at pinubuhay ang oportunidad para i-develop yung ating sarili. So, kailangan pala so, kung kayawanan natin yan, nag-aabot natin. Patuloy po tayo ang naaral at kaya natin natin isipin parati yung future po natin. Tandaan po ninyo nasa likod at papalaman sa para supportan tayo sa lahat ng inyong mga. Isipin natin na dito tayo, paano natin ma-maximize yung oras natin dito. Para paglabas ninyo, handang-handa na tayo. So tama yung ginagawa natin. Yan, yung mga nag-graduate ng elementarya, nag-enroll ulit tayo ng sa high school. Dapat isipin natin na dito tayo. Hindi tayo makakas. Sabi nung dito para tayo sa malaking pamilya.